may kalayaan po tayong pumili kung sino ang ating mga iluluklok para po siyang mag-look dito sa lokal na ito. Autonomy also to commission and send out missionaries, choosing those whom it desired to support. Pwede rin po kayong maghayag kung sino yung mga padadala natin para sa ibang lugar, nagagawa ng mga missionary activities na susuportahan natin. O kapatid na baka pwede kang pumunta ng Marinduque, Mindoro, ikaw muna tumayo doon, huwag ka mag-alala. Sasagutin ng lokal na ito ang iyong mga gastusin at pangangailangan. Sa desisyon po ang gagaling ng lokal na ito. The local church has the authority and obligation to regulate its membership. Mabigat po ito. Ito yung tinatawag kadalasan na ginagamit ng ilang mga sekta. Hindi ka po pwede rito, kapatid, ikaw ay aming ititiwalag dahil ikaw ay dalawa ang asawa. Abay, pwede rin pala po yun. Hindi ka po pwede kapatid dito hanggat ikaw ay lasenggo, sugarol, etc. etc. To regulate its membership. Pero may mga katuruan pa rin po na kung saan ay hindi nagagamit ito sa ilang mga church organization. Pero sa iba po, mahigpit sila. Alam niyo na, nais kong sabihin. At kung sino yung mga ganoong organisasyon na kapag ka ay pwede ka namin itiwalag or pwede ka namin hindi tanggapin sa loob ng iglesia nito. The local church is also giving an account to God and may do all sin fits to that does not violate any scripture. May mga usapin tayo, lalo-lalo na po pagdating sa church fund o treasury ng bawat kapilya. Madapat lamang na kung saan ang ating mga asikaso ay maghahayag paminsan-minsan kung saan at paano nagagamit ang ating tinatawag na treasury fund. Yan po ay pag-aaralan natin ng ngayon. So, ilan naman po ito sa mga biblical passages or expression na ginagamit at pinakikita at pinag-aaralan kung ano ang kakayahan, tungkulin at gawain ng isang local autonomy church. Gagawin po ako doon sa tinatawag na local treasury fund natin. Okay. Dito po sa atin ay ang ating pong kalipunan o atong ating assembly ay umaasa lamang sa bawat tulong na nanggagaling sa bawat miyembro. Wala po tayong mga mayayamang sponsor o mga kapatiran na may mga kaya para punan ang ilan natin pangangailangan. Kung kaya, nasusulat po sa banal na kasulatan na isa sa mga tungkulin natin dito sa loob ng assemblea, ng ating kongregasyon, ay yung tinatawag na kung paanong dapat pangalagaan ang ating treasury or fund. Saan ba ito napupunta? Ito ba ay nagagamit sa mga spiritual work natin? At kung paano natin ito dapat gamitin. May mga pagkakataon po na kung saan ay madalas, ito po ay noon pa, sa panahon na ako'y bata pa. Ito ay napapag-usapan din ng ilang mga tagapagturo noon. Kung paano ang ating mga tagapagturo ay bibigyan natin ng mga financial support or assistance. Magkaiba po yung tinatawag na salary, magkaiba po yung tinatawag na support. Titingnan natin po kung ano yung pagkakaiba noon. Okay.
The concept of biblical salary sa mga preachers po ay dati nang pinag-uusapan sa iba't ibang mga assembly o mga religious community. At dahil din po dito ay naging basihan kung kaya sinimulan pag-usapan po ito sa iba't ibang mga dako. May mga chapter and verses po sa Bible na nagpapasuporta o nagsusuporta na kailangan din natin na bigyan ng kaukulang tulong ang ilang mga preacher. Lilinawin ko po, yung salary at yung tinatawag na support ay sa magkaibang kaparaanan. Pero ito po ay depende sa iba't ibang dahilan. Masyado pong mababa, marami po. Pero nais ko lang pong linawin. Isa-isayin ko po para sa kaalaman ng lahat. Nang sa gayon po, ang anumang mga agam-agam sa usapin ay mabigyan kaliwanagan. Okay. Kung tayo po ay tutulong o kailangan nating sumuporta sa ating mga tagapagturo o sa ating mga ministro, preachers, dapat isalang-alang po ng ating local autonomy church ang ilang mga bagay. Una, ang tinatawag nating financial support. Ito, sa 1 Timothy 5:7-8, kung saan sinasabi po dito that the Bible encourage providing financial support for the elders or for the preachers. Tama po yun. Naghihikayat din po na kung saan ay dapat natin tulungan ang ating mga preachers o elder. Itingnan natin po, kailan, bakit, at saan tayong dapat na mag-extend ng kanilang mga tulong. Pangalawa, dito po sa Bible, dapat tingnan natin yung ating tinatawag na voluntary po contributions. Halimbawa po, dito sa ating lokal, magkano po ang nakukolekta natin sa loob ng isang buwan dito? Baka malaki na po dito ang halagang ganito. At pagkatapos ako po ay magdidemand bilang preacher ng hindi sapat yung nakukuha natin dito. Ito po ba'y makatarungan? Sabi po dito, voluntary contribution lang ang pinagkukunan natin dito. Wala tayong mayayaman. Walang mga sponsor. Walang government help o assistance tayong tinatanggap. Self-governing tayo po dito. So, depende yan sa laki ng ating tinatanggap. Kung ano ang kapasidad lang natin, hindi natin pwedeng akapin. Hindi tayo pwedeng mangutang. May pautang nga, sister, kasi wala akong pambigay kay kapatid. Pangatlo po, principles of fair compensation. Dapat isalang-alang po natin yan. Ano yung principle of fair compensation na dapat ibigay natin sa aming mga tagapagturo? Halimbawa po, ako ay naglilingkod sa inyo rito. Isang beses sa loob ng isang buwan. Isa o hanggang 2 oras lamang po ang ginagawa kong paglilingkod sa inyo dito. Wala po kong kakayahan na mag-demand, oy, ibigay mo sa akin yung sahod na tinatanggap ko doon sa akin sa eskwelahan ko. Ang per hour ko doon sa eskwelahan ko o yung monthly salary ko, pwede bang dito rin yun? Fair compensation. Hindi po ako tatanggap sa ganun. Bakit po? Ilang oras po akong naglingkod sa inyo? 1 oras, 2 oras, napakahaba po. Hindi niyo po ako nakita na nag-stay ako dito ng 24 hours at pag nandito po ako ay nagtuturo ako palagi. Hindi niyo po ako nakitang nag-stay dito na kung saan ay nag-mission po ako, nagpunta ako sa bahay-bahay na bahagi po namin bilang mga preachers. Ano po ang nakita niyo sa akin dito? 1 oras, 2 oras.